Ako po ay nagpapasalamat on behalf of OPAP na talagang meron tayong more than 5,000 students na talagang nagpadala ng kanilang iba't ibang community reports, at ito po ay talagang nagpapatunay na ang mga kabataan ay talagang may pakialam na sa kung ano ba ang mga issue ngayon sa ating sambayanan, lalong-lalo na po sa usapang pangkapayapaan. At nagpapasalamat din ako na kayo po ay talagang, kumbaga kahit kayo ay bata pa lamang, ay talagang, kumbaga, very active kayo sa inyong mga peace clubs. And then at the same time, yung pagiging active ninyo ay talagang, kumbaga ito ay nagpo-promote ng understanding sa ating mga kapwa. Binapakita ninyo na kumbaga sa panahon ngayon ay kumbaga kinakailangan na talagang magkaroon ng pagkakaunawaan. Ito kasi yung importante. So, napakagandang simulain ito. Especially considering na kayo ang talagang pag-asa ng ating bayan. And I'm also very thankful na kumbaga tinutulungan ang OPAP ng PeaceTech, tinutulungan din kayo ng PeaceTech para maipaabot sa amin kung ano ang inyong mga saloobin. Actually, marami dun sa mga napanood ko mga videos, meron dun pinapakita na meron palang mga commonalities between Christians and Muslims. And I think napakaganda ng mga videos na yon sapagkat pinapakita na tayo ay pareho. Kumbaga, kasi of course, merong mga stereotypes na mga lumalabas na may pagkakaiba ang mga Muslim at mga Kristiyano at ito yung pinagmumula ng gulo. But I think napakaganda dun sa mga naipalabas na pinapakita na may mga pagkakatugma, pagkakapareho na kumbaga ito ang siyang dapat na mag-lead sa ating lahat para lalong magkaunawaan. According to the videos, actually I've seen maraming root causes of conflict. There's land grabbing, there's misunderstanding, there's violence, there's the misunderstanding between Muslims and Christians because of religion. And then, may sinasabi pa na ang isang teacher from Mindanao who said that yung mismong history, yung mismong kasaysayan natin ay punong-puno ng iba't ibang rason na naging dahilan ng conflict. And I think napakaganda ito sapagkat, kumbaga, we recognize kung ano ba yung mga naging dahilan. So that at the same time, marirecognize din natin kung paano ito i-address. Actually, ang maganda dito ay yung mga kabataan, sinasabi nila na if peaceful ang Mindanao, then maraming mga buhay ang maisasalba. And then at the same time, meron ding mga foreign investors na makakarating. At the same time, kahit saan, pwede kang pumunta sa Mindanao kagaya ng ibang lugar sa Pilipinas na kung saan mapupuntahan natin ang iba-ibang tanawin, makikita natin ang iba-ibang tanawin sa Mindanao, which is actually very good. And actually, ang lahat ng ito, ang lahat ng mga sinabi ninyo ay importante sapagkat it just goes to show na kapag merong kapayapaan sa Mindanao, maraming pwedeng mangyari. Mabilis na uunlad ang Mindanao, mapupuntahan natin ang mga lugar na hindi pa natin napupuntahan dahil sa conflict. Actually po, kagaya na nga rin po ng siguro mga reports sa TV, sa radyo, sa dyaryo. Kumbaga, marami pong reports na talaga may mga napakagagandang mga lugar sa Kamindanawan, at ang Mindanao ay isa sa mga napakasagana in terms of natural resources. And kapayapaan na lang po ang kulang para makita natin itong lahat. Actually, alam nyo, napakasimple lamang. Marami tayong mga simpleng paraan kung paano pwede nating simulan ang kapayapaan. The fact na tatanggapin lang natin ang isa't isa ng kung ano ba tayo, tatanggapin natin ang relihiyon ng bawat isa, tatanggapin natin ang pagkatao, ang kultura, irerespeto natin ang isa't isa. Napakasimple lang nun. Alam nyo, merong mga lugar kung saan yung mga estudyante mismo, dahil na rin siguro sa kanilang nakagisnan, ay talagang meron silang masama na agad na pagtingin sa kanilang kapwa. Kung aalisin lang po natin yun, kung talagang magpapakatao lang tayo, at kung talagang kumbaga titingnan lang natin ang ating kapwa ng may respeto,
at may dignidad. Siguro naman, madali lang yon para sa atin at siguro naman ay magagawa natin yon. So what is the concrete plan of the government to solve the problems in Mindanao? Actually po, ang konkretong plano ng gobyerno is that tapusin ang lahat ng armed conflict sa buong Pilipinas, hindi lamang sa Mindanao. Ito po ay, kumbaga, napakalaking layunin, napakalaking adhikain. Subalit, ito po ay mangyayari ito sa tulong ninyo. Ang plano po kasi ng gobyerno, simula na po natin sa para po sa kapayapaan ng Mindanao, alam naman po natin, nagkaroon na po ng permahan ng Framework Agreement on the Bangsamoro. At ngayon ay kumbaga minamadali na rin po natin na matapos ang mga annexes na kasama ang Framework Agreement ay siyang bubuo sa Comprehensive Agreement. At ito po ay naglalayo na ito sana ang maging simula ng totoong kapayapaan. Of course, hindi naman matatapos or hindi naman biglang magkakaroon ng kapayapaan with just the signing, 'di ba? With just the signing of the comprehensive agreement or even with just the framework agreement. Ang kapayapaan ay talagang, ito ay isang bagay or isang adhikain na marirealize pa natin sa pagdating pa ng mga susunod na panahon. But, kumbaga, dito sa ating panahon ay simulan na natin. Tayo ay magsama-sama at magkaisa para sa kapayapaan. What took the government and the MILF so long in resolving the problems in Mindanao? Actually, talagang ilang dekada po, hindi nga lamang dekada eh. According nga po sa ating mga kapatid na Muslim, ilang siglo na actually ang dumaan na pinagmulan ng problemang ito, pinagmulan ng conflict na ito. At ito ay kumbaga after yung mga nakaraang dekada ay lalo pang umigting because of yung mga naging problema, yung mga yung mga hinangad ng ating mga kapatid na taga Mindanao mula sa gobyerno. And right now, ito po yung tinatry natin na solusyonan. Kung kaya't nga po nagkaroon tayo ng framework agreement on the Bangsamoro, and then at the same time, we are looking forward to the comprehensive agreement. So, it really took so long. But at the same time, I think what is important right now is yung political will po ng ating Pangulo na tapusin na ito, na matapos na ito sa kanyang termino para yung susunod na administrasyon ay talagang magsisimula na sa isang mapayapang simula, mapayapang bukas. So when could we achieve long-lasting and just peace in Mindanao? Actually, ang pag-achieve po ng kapayapaan sa Mindanao ay hindi lamang nakasalalay sa gobyerno. Hindi po lamang ito nakasalalay sa MILF o sa kung ano pa mang armadong grupo. Ito po ay ma-achieve natin ang walang hanggan at wagas na kapayapaan kung tayo lahat ay magtutulungan. Kung tayong lahat ay talagang iaano na natin sa ating sarili na kailangan ng matapos ang hidwaan, kailangan ng matapos ang labanan, at kailangan na nating magkaisa at magsama-sama. Yun lamang po. As students, I think maraming mga avenues para kayo ay makatulong towards the realization of peace, not just in Mindanao, but also for the entire country. I think ang unang-una dito, which is very important, is the fact na your active involvement in your peace clubs will very much help us because of course, I'm sure may mga proyekto kayo sa inyong peace clubs that are peace promoting. And then at the same time, pwede kayong makialam through Twitter, pwede kayo through Facebook, pwede kayong mag-participate. You can visit the OPAP Facebook and the OPAP Twitter. And then at the same time, sa inyong pakikipag-usap, pakikipag-deal sa inyong mga kasamahan, sa inyong mga kaklase, kaibigan, kapamilya, pwede niyong i-promote ang kapayapaan just in your everyday life. You can live a lifestyle of peace. And also, pwede kayong sumali sa mga pa-contest din siguro ng OPAP. Meron kami regular na mga pa-contest sa aming social media accounts.
sa aming website. And I think Peace Tech also has several projects. Actually, meron silang proyekto in terms of yung video projects just to help out yung passage of the Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. So I think you can take part on that. You can do videos on why it's important to have peace in Mindanao. You can siguro parang you can show your support through those videos para magkaroon po ng kapayapaan at para marinig ang inyong boses. So those are very simple things na I think makakatulong po ang mga kabataan. And napakarami pa. You can write stories, you can do blogs, you can write blogs. You can probably create videos or draw, or sumali kayo sa mga pa-contest, at kumbaga dun sa mga artwork siguro ninyo ipakita ang diwa ng kapayapaan. On September, yun po ang aming National Peace Consciousness Month. Ito po ay isang nationwide celebration, at marami pong mga activities na nakahain ng OPAP. Siguro in the next few months, mailalabas kung ano yung mga activities na ito. So siguro just always visit the OPAP website, the OPAP Facebook and Twitter accounts, at makikita ninyo kung ano yung mga bagay na pwede ninyong salihan. You can visit the OPAP website at www.opap.gov.ph, and then the OPAP Facebook account, it's facebook.com/opap.peace, and Twitter account is opap_peace. Once again, ako po ay nagpapasalamat na kayo ay talagang very much involved sa usapang pangkapayapaan. Kayo ay tumutulong para maitaguyod po natin ang kapayapaan hindi po lamang sa Mindanao, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. But siguro gusto ko lang kayong mas i-encourage pa na sana ay mas maging aktibo at mas maging mapangmatsyag para kumbaga sabayan po natin ang proseso, samahan natin ito at itaguyod po natin ito sapagkat ito ay para sa inyo. Ito ay para sa inyong kinabukasan. I am Polly from OPAP. I am for peace and I support the Bangsamoro.